Pakiusap gawin ito para sa akin ngayon din. Itaas ang dalawang kamay at tingnan ang dulo ng lahat ng 10 daliri. Karamihan sa mga tao, kapag tiningnan nila ang mga ito, ay nakakakita lamang ng bahagyang tuyo, bahagyang mahahabang mga kuko na kailangang magpagupit para magmukhang mas maganda. Ngunit pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho sa klinika, kapag tiningnan ko ang 10 daliring iyon, iba ang nakikita ko. Nakikita ko ang kasaysayan ng sakit. Nakita ko na ang kanser sa baga, cirrhosis ng atay, malubhang anemia. Lahat sila ay nagpapahiwatig sa mga kuko ng pasyente bago pa man sila makaramdam ng kahit anong sintomas. May isang kaso na madalas kong binabanggit sa aking mga estudyante. Isang babae na napansin na ang kanyang mga kuko ay unti-unting nagiging hubog pataas na parang salamin ng relo. Sabi ng pamilya siguradong mana lang iyon, walang dapat ipag-alala. Ngunit nang magpa-check up, ang resulta ay cancer sa baga sa napakaagang yugto, maaga pa na maaari pang operahan. Walang regular na test noon ang nakakita nito. Ang mga kuko ang unang nakakita. Hindi iyon kwento para lang mapatawa, iyon ay totoong karanasan sa klinika. At inilalagay nito ang isang tanong sa huli. Kailan ba talaga kayo huling tumingin ng mabuti sa inyong mga kuko? Ang klinika ay puno, 5 minuto bawat pasyente. Walang naglalaan ng oras para tingnan ang mga kuko ninyo. Ang ibabahagi ko ngayon ay mahirap ninyong marinig sa isang normal na konsultasyon. Ako si Dr. Juan Santos. Kung nakatulong ito, pindutin ang follow sa channel para maabot ng mga ganitong video ang mas maraming kababayan. Ngayon tayo magsisimula. Ang puting tuldok sa kuko ay dahil sa kakulangan sa calcium. Sigurado akong narinig ninyo na ito mula pagkabata. May nagsabi sa puting tuldok sa kuko ng hinlalaki na uminom daw ng gatas. Sasabihin ko ng diretsyo, hindi iyon tama. Ang mga kilalang dermatologist ay matagal nang ganap na binasura ang koneksyong iyon. Kung naniniwala kayo sa maling kuro-kurong iyon sa buong buhay, malamang na mali rin kayong nagbabasa ng halos lahat ng iba pang senyales na ibinibigay ng mga kuko. At ang ilan dito ay may kinalaman sa totoong buhay. Ang ugat ng kuko na nakikita ninyong nabubuo mula sa matrix ng kuko. Ang matrix na nasa ilalim ng balat sa dulo ng kuko ay lubhang sensitibo sa lahat ng abala sa katawan, metabolismo, nutrisyon, impeksyon. Lahat ng pagbabagong iyon ay naiiwan sa kulay, hugis, kapal, at bilis ng paglaki ng kuko. Ang mga kuko ay nagre-record ng kasaysayan ng kalusugan tulad ng black box na nagre-record sa isang paglipad. Ang muling pagtubo ng buong kuko ay tumatagal ng 4 hanggang 6 na buwan. Ibig sabihin, dala-dala ninyo sa inyong mga kamay ang isang tala-arawan ng kalusugan sa nakalipas na kalahating taon. Humigit kumulang 90% ng kuko ay keratin, katulad ng buhok. Ngunit ang mga hibla ng keratin sa kuko ay nakasalansan, tulad ng plywood, nakakabit sa pamamagitan ng sulfur bridges kaya matigas ang kuko habang malambot ang buhok. Kakulangan sa pagkain na may sulfur tulad ng itlog, bawang, repolyo, sibuyas. Madaling matuklap ang mga layer, madaling magbukas ang kuko. Sa pagitan ng mga layer ay may manipis na layer ng langis at tubig. Lumilikha ito ng ningning kapag ang katawan ay kulang sa tubig sa mahabang panahon, nakaraniwan sa matatanda dahil ang pakiramdam ng uhaw ay nagiging hindi gaanong sensitibo. Kapag manipis na ang layer na yon, nagiging mapurol ang kuko, pumuputol-putol. Marami ang sisihin ang malamig na panahon habang ang tunay na dahilan ay ang basong tubig na nakalimutang punuin. Sa ilalim ng kuko ay may nail bed na puno ng maliliit na daluyan ng dugo na nagbibigay ng natural na kulay rosas. Kapag bumababa ang hemoglobin, nagiging maputla hanggang puti. Kapag kulang sa oxygen, papasok ang kulay asul-gray. Kapag mahina ang atay sa paglilinis, tumataas ang bilirubin, nagiging dilaw ang kuko. Ang tempsyo dulo ng daliri ay peso maliliit na screen na nagpapakita ng live ng kalagayan sa loob ng inyong katawan, kaso kakaunti lang ang tumitingin sa mga screen na iyon. Ang tunay na puting tuldok ay maliliit na bula ng hangin na nakakulong sa pagitan ng mga layer ng keratin noong nabubuo ang kuko. Hindi ito calcium. Karaniwan itong nanggagaling sa maliit na impact, pagkabunggo sa gilid ng mesa, masyadong malakas na pagtulak sa balat sa dulo ng kuko, paghahardin ng walang guwantes. Pagkalipas ng ilang buwan, lumalabas ang marka sa nakikita na bahagi, saka kayo mag-aalala. Ang dahilan naman ay matagal nang nakalimutan. Ngunit kung makikita ninyo ang mga puting guhit na pahalang na tumatakbo sa buong lapad ng kuko, lumalabas sa maraming daliri ng sabay, iyon ay ibang bagay. Sa medisina ay tinatawag itong Mees lines na maaaring may kaugnayan sa malubhang pagkalason sa mabibigat na metal, malubhang sakit sa bato,
o malubhang kakulangan sa protina. Ang pagkakaiba ng walang sala na puting tuldok at mapanganib na puting guhit ay katulad ng pagkakaiba ng gasgas sa gulong at bitak sa makina. Mukhang magkatulad sa malayo, ngunit magkaiba ang resulta. Kapag ang buong kuko ay maputi na walang kahit kaunting rosas, iyon ay senyales na may kinalaman sa paghina ng function ng atay. Kapag mahina ang atay, may mga protina na naipon sa dugo na nagbabago sa kulay ng dugo sa ilalim ng kuko, nawawala ang kulay rosas. Sa medikal na literatura, isa ito sa mga pinakaagang senyales ng sirosis ng atay, mas maaga pa kaysa pagdidilaw ng balat o pananakit ng tiyan. Tingnan ang ugat ng kuko. Ang maliit na puting buwan na iyon ay tinatawag na lunula. Ang nakikitang bahagi ng matrix ng kuko na karamihan ay hindi pinapansin. Sa malusog na tao, malinaw ito sa hinlalaki, malabo sa ibang daliri. Kung tuluyang mawala sa lahat ng daliri ay maaaring senyales ng anemia, malnutrition o mabagal na thyroid. Sa kabaligtaran, kapag ang lunula ay sumasakop ng higit sa 1/3 ng ibabaw ng kuko, ay nauugnay sa sobrang aktibo na thyroid. Iisang maliit na bahagi, dalawang magkasalungat na diagnosis. Ang lunula na nagiging asul ay bihira, ngunit seryosong senyales na may kaugnayan sa pagtutunaw ng copper sa katawan. Isang namamanang sakit na Wilson's disease na maaaring makasira sa atay at utak kung hindi gamutin. Ang lunula na nagiging pula naman ay tumuturo sa autoimmune disease, malubhang paghina ng puso o pagkalason sa carbon monoxide. Bawat kulay ay parang babala sa dashboard ng sasakyan. Iba't ibang kulay, iba't ibang organo, iba't ibang antas ng urgency. Ang dilaw na kuko ang pinakakaraniwang reklamo sa mga kababayan na lampas 50 taong gulang. Ang pangunahing dahilan ay fungal infection na sumisira sa keratin, nagpapakapal at nagpapabali-bali sa kuko. Marami ang hindi ito pinapansin, ngunit ang fungal nail ay pinto para sa bakterya. Kung may diabetes kayo, isang maliit na fungal infection ay maaaring humantong sa totoong gangrene ng paa. Bawat taon ay libu-libong kaso ng amputasyon ng paa at hindi iilan sa mga iyon ay nagsimula sa isang fungal nail na hindi pinansin. Ang pangalawang dahilan ay mas sistemiko. Lahat ng 20 kuko sa kamay at paa ay nagiging dilaw, makapal, mabagal tumubo, kasama ang pamamaga ng paa at malalang problema sa paghinga. 3 sintomas na tumuturo sa iisang sanhi. Mahinang lymphatic system. Ang dilaw na kuko sa puntong ito ay hindi na kosmetiko kundi senyales ng malubhang sistemikong problema. Ang asul-gray-lila na kuko ay lumalabas kapag kulang sa oxygen ang dugo. Lumalabas ang madilim na hemoglobin sa balat. Mga sanhi, malalang obstructive lung disease, malubhang hika, congenital heart defect, malubhang anemia. Ang ilang gamot sa irregular heartbeat ay nagdudulot din nito. Kung umiinom kayo ng ganitong gamot at nagiging asul-lila ang kuko, sabihin agad sa doktor, huwag hintayin ang susunod na check-up. Ang asul-berdeng kuko ay mas bihira, karaniwang dahil sa bakterya na mahilig sa basa, mga kusinero, tagahugas ng pinggan, mga dayuhan na madalas magbabad sa tubig. Hindi agad mapanganib, pero kapag matagal ay lalalim ang impeksyon. Ngayon pansinin ng mabuti ang bahaging ito. Ang pinakamahalagang senyales ng kulay na gusto kong matandaan ninyo. Isang patayong guhit na kayumanggi o itim mula sa ugat hanggang dulo ng isang kuko, sa karamihan ay normal, lalo na sa mga may dark skin. Ngunit may isang uri ng cancer sa balat na lubhang agresibo, na nabubuo sa ilalim ng kuko. Mapanganib dahil matagal itong nagkukunwaring simpleng guhit. Magpa-check up sa dermatologist ngayon din. Kung ang guhit ay higit sa 3 mm ang lapad, malabo ang gilid, hindi pantay ang kulay, o kumakalat ang pigment sa balat sa paligid ng kuko. Ang maagang pagtuklas dito ay tunay na pagitan ng buhay at kamatayan. Kapag inilagay ninyo ng patag ang mga kuko sa mesa, ang malusog na kuko ay bahagyang hubog palabas. Kung may uka sa gitna na parang maliit na kutsara, tinatawag itong spoon nails, halos palaging senyales ng malubhang kakulangan sa iron. Ang bakal ay bahagi sa pagbuo ng istruktura ng keratin. Ang kakulangan sa bakal ay nagiging sanhi ng paglubog ng kuko papasok sa halip na palabas. Kapansin-pansin, maaaring lumabas ang senyales na ito bago pa man makita ng blood test ang kakulangan sa iron dahil inuuna ng katawan ang hemoglobin, ang mga peripheral tissue tulad ng kuko ay nagugutom muna.
Nabubuo rin ang spoon nails pagkatapos ng maraming taong nakalantad sa malalakas na kemikal nang walang guwantes, bleach, solvents, acids na sumisira sa sulfur bridges sa kuko. Sa kabaligtaran, ang masyadong hubog na kuko na parang salamin ng relo na nakabaligtad kasama ang pagkapal at pagkabilog ng dulo ng daliri ay tinatawag na clubbed fingers. Sa ilang sakit na pangunahing may kinalaman sa baga at puso, naglalabas ang katawan ng mga substance na nagpapalaki sa soft tissue sa paligid ng daliri. Mga karaniwang sanhi: cancer sa baga, emphysema, lung fibrosis, congenital heart defect, cirrhosis ng atay, malalang inflammatory bowel disease. Bawat pangalan sa listahang ito ay seryoso. May 3-second test sa bahay. Pindutin ang dalawang kuko ng parehong daliri mula sa dalawang kamay. Sa normal ay may maliit na diamond-shaped gap sa pagitan. Kung magkadikit na walang puwang, magpa-check up na. Ito ang tinatawag na Shamroth sign. Sa magandang ilaw, karamihan sa mga kababayan na lampas FIM2 ay makakakita ng manipis na patayong ridges mula ugat hanggang dulo. Karamihan ay normal na senyales ng pagtanda. Sa 20 taong gulang, halos lahat ay mayroon na. Ngunit kung biglang lumabas sa loob ng ilang buwan o may 1-2 guhit na mas malalim kaysa sa iba, maaaring kakulangan sa vitamin B, malabsorption sa bituka, o simula ng rheumatoid arthritis. Ang malalim na pahalang na uka ay ibang bagay, tinatawag na Bowes lines. Bawat uka ay nagmamarka ng isang pagkakataon na tumigil ang matrix dahil sa mataas na lagnat, malaking operasyon, chemotherapy, o matinding stress. Inilalaan ng katawan ang enerhiya para sa kaligtasan, pansamantalang humihinto ang paglaki ng kuko. Kapag lumipas ang krisis, nananatili ang uka. Maaari ninyong baliktarin ang oras. Average na paglaki ng kuko ay 3 hanggang 4 mm bawat buwan. Sukatin ang distansya mula uka hanggang ugat at hatiin sa 3 para makuha ang bilang ng buwan mula nang mangyari ang pangyayari. Isang uka ay isang solong insidente. Maraming paralel na uka ay mga paulit-ulit na krisis. Ang uka sa lahat ng 20 kuko ay nangangahulugan na ang buong katawan ay nakaranas ng malaking shock. Tulad ng maraming nakaranas pagkatapos ng malubhang sakit mula sa virus, na lumabas ang karakteristik na pahalang na uka 2 o 3 buwan pagkatapos. At pag-usapan natin ang edad lampas 50, mayroon akong pinagsama-samang mga early warning signs na madalas kong paalalahanan sa mga pasyente. Ang mga bagay na kapag nalaman ng maaga ay mas madaling ayusin. Ginawa ko itong maliit na gabay. Pamagat. Pamumuhay na malusog pagkatapos ng FIM4. Maagang pagkilala sa mapanganib na senyales. Ang mga nais magkaroon para magamit sa bahay ay hanapin sa link sa description sa ibaba o iscan ang QR code. Isa pang senyales na kadalasang nilalampasan ng mga tao ay ang mga butas-butas na parang tinusok ng karayom sa ibabaw ng kuko, hindi masakit pero sumisigaw ng malakas. Ang piting sa maraming daliri ay isa sa pinakaagang senyales ng psoriasis. Maaaring lumabas ng maraming taon bago pa lumabas ang iba pang balat na sintomas. Kapag sinabi ng pasyente na masama ang aking mga kuko, Dok, madalas nilang gamitin ang isa sa 3 salitang ito na parang magkatulad. Hindi. Brittle nails, tuyo, matigas, madaling mabali, pangunahing sanhi ay mabagal na thyroid. Mababa ang thyroid hormone kaya mabagal ang produksyon ng keratin, parang tuyong luwad ang kuko. Pangalawang sanhi ay matagal na kakulangan sa tubig, lalo na sa matatanda dahil hindi na gaanong sensitibo ang pakiramdam ng uhaw. Kailangan lang dagdagan ang inuming tubig sa tamang antas. Makikita ang pagkakaiba pagkatapos ng 2-3 buwan. Pangatlong sanhi ay panlabas na impluensya. Acetone-based nail polish remover, malalakas na cleaning products, at lalong-lalo na ang alcohol-based hand sanitizer na ginagamit ng maraming beses araw-araw sa loob ng maraming taon. Marami akong nakikita sa mga tindera sa palengke na buong araw nakababad sa tubig, naghuhugas ng gulay at isda, o mga magsasaka na nakahawak ng pataba at pestisidyo ng walang guwantes. Ang kanilang mga kuko ay nagiging brittle, may uka, at nagbabalat ng maraming taon bago sila magpasuri dahil iniisip nilang trabaho lang iyon. Ang pagbabalat at paghihiwalay sa pahalang na layer sa gilid ng kuko ay madalas nagmumula sa digestive system kapag mahina ang pagsipsip ng fat-soluble vitamins A, D, E, K. Kulang sa langis na nag-uugnay sa mga layer ng keratin, karaniwan sa malalang pancreatitis o sa mga masyadong strikto sa low-fat diet dahil sa takot sa kolesterol. Ang taba ay hindi lang kailangan para sa puso, kundi para rin sa balat, joints, utak, at mga kuko. Ang malambot poros madaling mabali na kuko
na parang chalk ay pinakakaraniwan sa advanced fungal infection, ngunit ang mas mapanganib ay peripheral vascular disease, narrowed vessels dahil sa paninigarilyo komplikasyon ng diabetes, o atherosclerosis na nagiging sanhi ng kakulangan sa oxygen sa matrix, kaya mababang kalidad na keratin. Iisang reklamo, masamang kuko, pero maaaring tatlong magkaibang mekanismo, tatlong magkaibang solusyon. Ang paulit-ulit na pagkakaroon ng hangnails kahit maayos ang pag-aalaga ay senyales ng kakulangan sa zinc, mahalagang mineral para sa balat at paghilom. Ang malalim na sanhi ay mababa ang stomach acid, karaniwan ngunit bihirang masuri sa matatanda, nagiging sanhi ng mahinang pagsipsip ng zinc, iron, B12. Isang maliit na problema sa pagtunaw ay nagiging sanhi ng chain reaction, hangnails, brittle nails, maputlang balat, pamumula at pamamaga sa paligid ng kuko, minsan may nana, dapat bigyan ng pansin kung matagal. Ang acute inflammation ay karaniwang dahil sa bakterya pagkatapos ng trauma o masyadong agresibong pagputol sa cuticle. Ang chronic ay madalas dahil sa candida, lalo na sa mga madalas magbabad sa tubig. Mahalaga, chronic paronychia na hindi gumagaling pagkatapos ng 6 to 8 na linggo ay maaaring nagtatago ng cancer sa balat sa paligid ng kuko. Sa puntong iyon, hindi na sapat ang ointment kundi kailangan ng suriin ng mabuti. Kung may puwang sa pagitan ng kuko at nail bed, unti-unting nagbubukas ang kuko, tinatawag itong onycholysis. Maaring dahil sa trauma, chemical, ngunit maaari rin dahil sa hyperthyroidism, psoriasis, o reaksyon sa ilang tetracycline antibiotics kasama ang sikat ng araw. Kung umiinom kayo ng ganitong antibiotic at nagsimulang bumuka ang kuko, tawagan agad ang doktor. Mas mabilis tumubo ang kuko ng 15 sa 20% sa tag-araw dahil sa mas magandang sirkulasyon at mas maraming vitamin D, iyon ay normal. Ngunit mas mabagal sa 2 mm bawat buwan ay karaniwang nauugnay sa mabagal na thyroid o mahinang sirkulasyon dahil sa atherosclerosis mula sa matagal na paninigarilyo. Pagkatapos ng X na taong gulang, natural na bumababa ang bilis ng paglaki, huwag itong ipagkamali sa sakit. Mabilis na paglaki ay hindi rin laging mabuti. Hyperthyroidism at psoriasis ay nagpapabilis ng paglaki ngunit manipis, malambot o deformed. Malaking pagkakaiba sa bilis ng paglaki sa dalawang kamay, higit sa normal na pagkakaiba dahil sa dominant hand, ay maaaring senyales ng narrowed artery sa isang braso. Ihambing ang dalawang kamay, 3 segundo lang. Ang mga kuko sa paa ay ibang mundo, mas makapal, 3 beses na mas mabagal tumubo. Muling tubo ng buo ay 12 hanggang 18 buwan. Ang paa ang pinakamalayo sa puso kaya ang mga early signs ng vascular disease ay madalas munang lumabas doon. Ang makapal na kuko sa paa na parang claw ay karaniwang dahil sa malalang venous insufficiency o malubhang fungal infection. Kung may diabetes kayo, ang fungal nail sa paa ay hindi dapat ipagpaliban. Kahit anong bitak sa balat ay pintuan para sa bakterya na maaaring humantong sa amputasyon. Nakita ko na ang maraming matatanda na matagal nang may diabetes, naglalakad ng walang sapatos sa bahay o nagsusuot ng tsinelas buong araw sa hardin dahil lang sa isang maliit na bitak sa kuko ng malaking daliri ng paa ay naospital dahil sa malubhang impeksyon. Nakalulungkot na ito ay lubusang maiiwasan kung maagang matukoy. Ang ingrown toenail ay karaniwang dahil sa pagputol ng kuko na bilog sa gilid, isang karaniwang gawi, ngunit siyang sanhi ng pagtusok ng gilid ng kuko sa balat. Ang tamang paraan ay diretso ang pagputol, walang pag-ikot sa sulok. Kasama rin ang masikip na sapatos at genetic factor. Isang test na ginagamit ng emergency staff. Pindutin ang kuko ng malaking daliri ng paa hanggang maging puti, pagkatapos bitawan. Dapat bumalik ang kulay rosas sa loob ng 2 segundo. Kung higit sa 2 segundo, kasama ang pamamaga ng paa, maputlang kuko, mabagal na paglaki, o paulit-ulit na fungal, dapat magpa-ultrasound ng blood flow sa paa. Ang mga ganitong vascular risks sa paa ay tumataas ng mabilis pagkatapos ng 55 taong gulang, halos doble. Marami ng impormasyon yon. Narito ang isang simpleng sistema na maaari ninyong gamitin agad. Una, natural na ilaw, alisin ang nail polish kahit 1 beses bawat buwan. Ang makapal na polish ay maaaring itago ang problema sa ilalim. Pangalawa, pantay na kulay rosas ay normal. Dilaw. Isipin ang fungal, asul-gray. Isipin ang oxygen, maputla. Isipin ang anemia, madilim na guhit. Magpa-check up agad. Kumuha ng larawan bawat buwan para may timeline. Pangatlo, maliit na puting buwan. Lunula. Malinaw pa ba sa hinlalaki?
May pagbabago ba sa laki kamakailan? Kung tuluyang nawala, magpa-blood test at thyroid check. Pang-apat, bagong ridges, pahalang na uka, o butas-butas na lumabas kamakailan. Dapat bigyan ng pansin. Pang-lima, hugis na may uka o masyadong hubog. Gawin ang Shamroth test. Pang-anim, brittleness, pagbabalat, isipin ang thyroid o kakulangan sa tubig. Onycholysis, isipin ang fat absorption. Pang-pito, paligid ng kuko. Hangnails o chronic inflammation sa maraming daliri ay dapat ipacheck. Pang-walo, hubarin ang sapatos, magandang ilaw, suriin ang capillary refill time sa malaking daliri ng paa. 8 hakbang, 5 minuto, ihambing sa nakaraang linggo. Tingnan ninyo ito ng seryoso tulad ng pag-measure ng blood pressure o blood sugar. Ang tete dulo ng inyong mga daliri ay alam ang tungkol sa inyong kalusugan ng kasing dami ng isang blood pressure machine. Binigyan kayo ng katawan ng isang libreng diagnostic tool na patuloy na gumagana, walang kailangang baterya, walang kailangang magpa-schedule. Gumagana ito ngayon mismo sa dulo ng inyong mga daliri. Ang tanong lang, gagamitin ninyo ba ito? Kung nakatulong ang video na ito, ipadala sa isang taong mahal ninyo, magulang, kapatid, kaibigan. Baka may senyales sila sa kanilang kamay na hindi pa nila napapansin. Maaari ninyong bigyan sila ng dagdag na tsansang maagang matukoy ang isang mahalagang bagay. Ang mga narinig ninyo ay hindi karaniwang nasasabi sa isang konsultasyong ilang minuto lang. Ginagawa ko ang channel na ito para ibahagi ang mga bagay na mahirap masakop sa maikling oras ng konsultasyon. Kung nakatulong, pindutin ang follow at i-like ang video. At kung nais ninyong higit pa, ang aklat na pamumuhay na malusog, pagkatapos ng 50 ay nasa Sinus Nguimin. Kung sa halagang $19 bilang gabay para sa inyo at sa inyong pamilya.